pag-disassemble ng PC, kailangan mo munang i-check kung gumagana yung computer bago makapag-proceed sa next na gagawin. Sa pag-disassemble ng PC, make sure na naka-unplug yung saksakan para maiwasan ang aksidente or makuryente. Ang unang gagawin sa pag-disassemble ay tanggalin ang power supply cable. Next naman ay ang RJ45 cable. Ang RJ45 cable ay nagko-connect sa Wi-Fi papunta ng PC para magkaroon ng signal ang computer. Next naman ay ang VGA cable, keyboard cable, and mouse cable. After tanggalin lahat ng nakakargang wire ay i-unscrew na natin yung takip ng likod ng PC. Para matanggal yung cover ng PC, kailangan natin siyang i-slide. Pagkatapos tanggalin ng likod ng PC, ilalagay natin ito sa safe na lugar, katulad ng ilalim ng lamesa. Next naman ay higa na natin ang PC para maging komportable. Ito pala yung makikita mo pagkatapos buksan ang PC. Ang pinakaunang tatanggalin ay ang SATA cable or Serial Advanced Technology Attachment. Ito ay siyang nagko-connect sa motherboard papunta sa hard disk drive. Next naman natin ay ang connector ng power supply papunta sa hard disk drive. Ito ay nagbibigay ng power sa hard disk drive. After tanggalin lahat ng wire sa hard disk drive ay i-unscrew na natin siya para matanggal sa kanyang case. Para matanggal ang hard disk drive sa ating case ay kailangan natin siyang hilain pataas para matanggal ito at ilagay sa safe na lugar. Next naman ay ang memory. Ang memory ay temporaryo lamang na pinag-iimbakan ng mga files or data or applications. Para matanggal ito, kailangan nating i-slide palabas yung mga dalawang clip para matanggal. Next naman natin ay ang 24 pin. Ang 24 pin ay ang siyang pangunahing nagkukonekta sa power supply papunta sa motherboard. Ito ang nagbibigay ng kuryente para sa mga components ng motherboard. 4 pin naman ay ang siyang karagdagang nagkukonekta sa power supply papuntang motherboard para suportaan ang CPU. Ang next naman natin ay ang power supply. Ang power supply ay may 4 na tornilyo sa kanyang mga sides. So, ang power supply ay ang pinakamahalagang component ng PC dahil ito ang nagbibigay ng kuryente sa lahat ng component ng PC tulad ng motherboard. Ito ang nagbibigay buhay sa ating PC para gumana. After natin tanggalin ang power supply ay doon na nagtatapos ang ating pag-disassemble at susunod naman ang ating pag-assemble ng PC. Ang pinakauna nating ilalagay sa system unit ay ang power supply dahil ito ang huli nating tinanggal kaya ito ang una nating ilalagay. Para maibalik ito ay i-screw natin yung 4 na tornilyo sa kanyang katawan para hindi ito matanggal. Susunod naman natin ang 4-pin at 24-pin na i-connect natin sa motherboard. Sa paglalagay ng mga ito ay kailangan natin silang diinan para siguradong nakalagay na ito sa kanilang paroroonan. Susunod naman natin ay ang hard disk drive. Ang hard disk drive ay ang imbakan ng mga datos. Dito nag-i-stay yung mga files, mga applications na hindi mabubura. So, permanent ang
paglalagay mo ng mga data dito. Susunod ay ang mga SATA cable. Ang SATA cable ay nagko-connect sa motherboard papunta sa hard disk drive. Ang SATA cable ay may mga palatandaan para makapag-connect sa hard disk drive katulad ng nasa larawan. Next naman natin ay ang connector ng hard disk drive sa ating HDD. Same sa ating SATA cable, meron din siyang palatandaan. Susunod natin ay ang memory or RAM. Para ma-lock ito ay kailangan natin siyang i-push ng todo hanggang sa tumunog yung dalawang clip. After ng lahat ay ibabalik na natin yung mga wire na tinanggal natin sa labas ng PC dahil ititest na natin ito kung gumagana. Hindi ko pa sinara yung takip ng ating system unit dahil susubukan muna natin ito kung gumagana or hindi. Para i-test ito ay kailangan natin syempre i-plug yung saksakan para magkaroon ng kuryente yung ating PC. After natin i-test itong PC kung gumagana, kailangan natin siya ulit i-unplug para ibalik na natin yung takip ng ating system unit. After nating ilagay yung takip ng PC, syempre kailangan na natin itong i-screw. After mo yung ma-screw ay tapos na ang iyong trabaho. Yun lang, salamat sa panonood.